Rosalie, bakit sinasabing diversionary tactic ang ginawang paghahain ng reklamo ng kampo ni Atty. Mans Carpio? Bernard, naninindigan ang mga miyembro ng House Justice Committee na wala silang nilalabag na panuntunan o mga batas kaugnay nitong ginagawa nilang proseso ng pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna nga ito ng mga reklamong inihain sa Quezon City Prosecutor's Office ni Atty. Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Duterte, kaugnay laban sa mga pinuno ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, gayon din ng Bangko Sentral ng Pilipinas at sa iba pang miyembro ng House Justice Committee. Partikular na ang paglabag umano sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Kasunod ito ng ulat ng AMLAC kaugnay ng bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions sa mga bank account na iniuugnay kina VP Duterte at Carpio sa impeachment hearing. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na endorser ng ikatlong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, panglihis lang sa issue at harassment ang ginawang pagrereklamo ni Carpio. Harassment na naman ito, panggulo, panglihis ng issue. Malinaw po sa amin yan, malinaw po sa akin yan, na panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga finala nila sa Supreme Court. Ganito rin ang paniniwala ng iba pang House Justice Panel members. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, maliwanag na diversionary tactic lamang ito para ibahin ang naratibo. Ang maliwanag anya, hindi pa rin itinatanggi ang transactions na aabot ng 6.7 billion pesos na dumaan sa mga bank account na iniuugnay kina VP Duterte at asawang si Atty. Carpio. Gate naman ni Bicol Zero Party List Representative Terry Redon, pampagulo lamang ang mga reklamo. Hindi nito sinasagot ang pangunahing tanong kung saan ba nanggaling ang bilyong pisong halaga. Samantala, Bernard, naniniwala naman si Congresswoman De Lima na hindi makakaapekto yung mga reklamong inihain laban sa kanila sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa April 29. Balik sa Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives.